Hi guys, welcome back to the channel. Continue lang po natin yung review natin dito sa Gamo Roadster Gen 2. Ito po yung may magazine na brake barrel ni Gamo. It comes with open sights or iron sights, and meron din siyang shrouded barrel kaya medyo tahimik siya. Yan po yung fixed na front sight niya, and ito naman po yung rear niya, which is adjustable. Ito yung elevation, yung taas baba, and windage, yung left and right niya. So doon naman sa ayaw gumamit ng open sights or iron sights, pwede nyo siyang lagyan ng scope. Ito nilagyan natin siya ng BSA na 44 by 4 to 16 magnification. Yan, 4 to 16, which is enough na po yan. Tama-tama lang yan. At ito po is BSA from Lazada. At ito pong scope na to ay adjustable din to. Okay, meron din po siyang knob for elevation and windage. And illuminated din po ang crosshairs nito. So ito po yung ina-adjust. Dito nyo po i-adjust, okay? Ito sana makita nyo. It comes with red. Ayan, kung masisilip nyo, red and green. So, masarap gamitin yung green sa gabi. Mas kita nyo yung crosshairs niya. Okay. And then, eto po ulit, balik tayo dun sa isang pinamagandang feature nito, which is yung magazine niya talaga. Sa lahat po ng brake barrel na nasubukan na po natin, ito pong si Gamo ang talagang masasabi kong may ginawang pinakamagandang magazine. Lalo na nga po itong latest nila, yung inertia driven magazine, na ito po yung mag-iiwas sa inyo ng double feeding. Again, delikado po yun, yung double feeding. Nakakasira po talaga ng barrel yun. Kasi isipin nyo, 2 pellet yung pumapasok. Pero dahil nga po dito sa technology na ito ni Gamo, may iwasan yan. May iwasan yan. Okay, so ang pagpasok lang po nito is madali lang. Make sure nyo lang na nagsisecure yung puwetan, and then pag nagsecure yun, tulak nyo lang para mag-clip yung 2 clip niya sa ibabaw. Okay. So, again, pag ito pong brake barrel natin, pag binali nyo na po siya, kaya po brake barrel, ayan, medyo nahirapan lang ako dahil hawak ko yung camera isa kanina. Ayan, kung mapapansin nyo, pag binali ulit natin, napakalambot na po niya. Okay, napakalambot na po niya. Tsaka kahit ilang beses nyo siyang ibaliin, hindi po yan mag-a-adjust ng isa pang pellet. So wala pong papasok na second pellet. Okay, meron din po siyang safety. Yan, sa trigger niya, yan po safe. Ito fire. And then ito, pansinin nyo po, wala pong pellet yan dyan, pero naka-feed in na po yan. So pag pinutok po natin yan, yun. Yan, naiputok na po natin yan. Pansinin nyo, may pellet na po siya nakaabang. So pag binali po natin yan, papasok na po ulit yung next pellet niya. Yan, so safety yung palagi. Yun pong lagi nating tatandaan, palaging safety. Yung shroud niya po is effective din. Talagang hindi naman po ganun kaingay talaga ang brake barrel. Lalo na po ito, hindi po ito gumagamit ng spring, no, sa pagbali niya. Ang power po niya is nitron piston ang gamit nito. So, compressed air po yun na generate nyo pag binabali nyo yung brake barrel niya. So meron din po siya yung yung kanina yung nakita niyo sa butt pad, may goma yun para hindi masyadong masakit yung recoil dahil malakas po talaga recoil nito. At meron din po siya na tinatawag na recoil reducing rail. So para po yung scope po natin is hindi po niya tatanggapin lahat yung recoil. So para po siyang shock absorber. Ito po ulit yung magazine natin. So may indicator po siya. Okay, para alam niyo kung ilan ang count. Tapos ito pong pula na to, yan po yung nagko-control ng feeding ng pellet. Ito po
po yung ilalim niya. Yan po 10X. Yan, Gen 2 inertia driven. So pag load, makikita nyo naman po may arrow naman po yan. Tapos ayan po may indicator kung paano nyo ipapasok yung pellet. So ang gamit po natin pellet, usually ito po talaga yung ginagamit ko madalas. Itong Jumbo na 15.8 grams. JSB Exact ang tawag po sa kanya. Maganda po ito. Maganda gamitin to. So, ito po. Ang pagpasok po ng pellet nito is palaging yan, yung head first, no? Head first kasi yan po yung ibabaw. Yan. So, makikita niyo naman po doon sa indicator niya na head first. Tapos, ito yung pinakailalim niya. Okay. So, just insert nyo lang po yung pellet dito. Pero pihitin nyo para mag-align. Okay, so makikita nyo, yan yung first pellet nyo. Okay. Pasok po ng first pellet. Pag naglagay ulit kayo, ikot nyo lang ulit according dun sa direction ng arrow. Ikot nyo lang. So, second pellet na po yan. Okay. So, tuloy-tuloy lang po yan hanggang makapagpasok tayo ng hanggang 10 na pellets. Yan lang po yan. Ikot nyo lang po na ikot yan. Third. Fourth. Yan. Ikot nyo lang po ng ikot. Actually, madali lang ho ilagay. Tsaka, hindi naman ganun kalakas yung tension niya. Enough lang yung tension niya para umikot siya pagka magre-reload na kayo or yun tama, kung magpapasok na ulit ng bala yung airgun. Enough lang yung spring tension niya. Siya maganda yung build ng magazine ng Mangano. Hindi siya yung tulad ng iba na pag inilagay niya yung magazine gumagalaw. Secure na secure ko siya dun sa lagay. Yan dito, pang ilan na ba tayo dito? Ayan, pansin nyo, ginagalaw ko lang tong pulang to para ipakita sa inyo na gumagalaw siya pag naiputok nyo yung barrel, tapos yan yung magtatanggal ng tension doon sa spring niya para umikot. Kaya malaki silbi ng pula niyan. Tsaka ang alam ko lang talaga is itong mga ganitong magazine is ginagamit dito sa Roadster tsaka dun sa Magnum kasi malakas ang mga recoil nila. So, dun nyo siya mas maganda gamitin. So, yan. Pag 10 na, hindi nyo na siya may pipihit. Okay. So, yan na po yung magazine natin. Fully loaded na. So, ganito naman po natin siya ilalagay ulit para makita nyo mabuti. So, yan po yung empty slot niya. So, pagpasok po niyan, unahin nyo lang po yung ilalim. Yan, yung may indicator. Okay. Papasok nyo lang po yan. Paslant. Yan, ito para makita nyo, itatagilid ko ng konti yan. Ayan, ayan. Pasok nyo lang po yan. And then, pag nakaslant na siyang ganyan, tulak nyo lang po itong ibabaw. Tapos maririnig nyo mag-click-click yan, yung clip niya sa ibabaw. Yun, yung dalawa na yan. So, pag tumalog na ho yan, secure na ho yan. Yan, tingnan, alisin ko ulit. Ganun din naman po yung pag-alis. Tutulak nyo lang po yung clip niya. Then, hatakin nyo lang yung magazine. Tapos, ganun ulit. Pagpasok, puno yung pitan. Then, tulak nyo lang. Okay. So, ngayon naman po, try natin dito sa labas. Mag-grouping lang tayo. 10 meters lang po ito. Yan, yung unang shot. At tingnan nyo lang po yung pangalawa. 3 shots lang po gagawin muna natin at sobra po init sa labas. Medyo ang hirap pong umasintay pag sobra init din. So yan po yung second shot natin. Mapapansin nyo, dikit po yan. Hindi ko pa po na-adjust yung scope niya na yan po yung default niya. Maganda rin po yung BSA, no? Pagdating niya is medyo maganda na yung grouping niya. So yan po yung pangatlo. So makikita nyo medyo dikit na po siya, no? So konting adjustment na lang po tayo to the right. So sa next video po natin, mag-a-adjust po tayo ng scope at tiyempohan natin na medyo malamig-lamig po. Thank you po. Thank you.